treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There
upang sila ay tumanggap ng sakramento ng pagkakaroon sa kasalanan. Iwan, Iyasa, ang mga tao ito, naging harap ng Diyos, hindi ba dahil tulo pa rin ang kanilang ministeryo para sa karakal at sa karakal ng Santa Iglesia. At papapasok ko kami sa kanilang kayaan, ayon sa pagsusulit sa kanila at sa nakakita nila ng ibabaw. Mga kapatid, ang sinuman sa inyo ang nakaalam sa Diyos at sa Diakono at dahil sa mga kapatid, sila ay kaharapan ay talaga sa tungkulin. Ngayon ay lumapit sa ngalan ng Diyos at hayag kung ano ang kanilang malaki o krimen. Ngayon pa tututo sa gawain mo. Kasamba kay Kristo ng simbahan ito. Kayo ba sa ayon sa pamantayan ng simbahan ay handang ipagtulungan sa inyong obispo at sa mga ordinado na mas may kapangyarihan sa inyo at sa inyong gawain? Sumasalayin po ako at tumatanggal sa gawa at ay hindi ko kinahangayaan ako ay iwala sa banal na kasulatan ng matanda bago ipan ng siyang salita ng Diyos. At ang lahat ng nilalaman ay mahalaga sa kaligtasan ng ako. At ay hindi ako sumasang-ayon sa doktrina, disiplina at pagsasambahan ng Iglesia ng Pilipinas ng Iglesia. Sa panunumpan ng ginawa ng Brother Teodoro Luis Villarreal Durable at Brother Joven Patrick Arino, sa Diyos at sa tao, nais ba ninyo na sila ay tumanggap ng sakramento ng Banal na Orden sa pagkadiakono? Yan po ang aming nais. Sila ba ay itataguyod ninyo sa kanila? Iglesia Filipina Independiente Obispado Magmate. In the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. To whom these presents may come, one Christian greeting. Be known that upon examination of the document submitted by the Board of Admission of the Diocese of Cavite, together with the endorsement of the Cagayan Bishop of Cavite, the Right Reverend Emiliano D. Domingo, and having counted to me in order, we, Joel O. Corrales, Obispo Maximo of the Iglesia Filipina Independiente, cause the ordination to the diaconate of Brothers Teodoro Luis Villarreal and Brother Joven Patrick Arino, to proceed on April 25, 2024, being the feast day of St. Mark Evangelist, at the Cathedral of St. Michael the Archangel, the man for City of seventh day of April, in the year of our Lord, 2024, on the birthday of our company as Obispo Maximo, at the Obispado Maximo, 1500 Tamparin, Ermita Manila, Philippines. The Most Reverend Joel O. Corrales, Obispo Maximo. Kayo mga mahal,
Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagkakaroon ng mabubuting bagay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ay nagkalagak ng iba't ibang orden ng mga tagapaglingkod sa iyong iglesia. Buong mong kaya ng mga lingkod mo na iyong tinawag para sa tungkulin ng pagkadiakono. Puspusan mo sila ng katuruan ng iyong katuruan at sila ay bigyan mo ng buhay na malinis upang sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at magandang halimbawa ay buong katapatan ng kanilang paglingkuran sa gawa nito para sa katapatan ng iyong iglesia. Sa pamamagitan ng Kristo na nabubuhay at nag-aaring kasama at isa ng Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ng sinabi sa akin yan, subalit sinabi sa akin, huwag mo sa inyo, subalit tayo ang malulang. Ipangalawa sa aking aking ilusin ito, huwag mo sila
ay Timoteo. Kailangan na ang pamilihan ay parang dapat mahusap, hindi sugama sa alam at hindi sakit. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating pinahayag at walang dapat. Kailangan sa kumilang na sila at makitang marapat. Kailangan ang kanilang mag-iisawa ay magiging hindi mapaging, hindi mapaging, at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan isa ng asawa ang diakono sa iglesia. Maayos siyang mamamahala sa sarili sa bayan at mabuting mapasunod ang kanyang mga. Ang diakono na tapat sa tungkoli ay igagalang ng lahat. At buong tapang nila maipapakayag ang pananampalataya na papasaan. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Tayo lahat.
doon ay buong tiwala ko nakaharap ang kanon na magiging ang seminarista ng pagko ng pagkalara sa teologiya ba ang para mag-iwas as founder. Ang isa ay hindi nagkarga ng diploma para state recognize kanyang certificate. Supposedly, ang ating balita ay harap sa dambana ng ating Pinoon ang dalawa na nag-aaral ito. But it was unfortunate na yung isa ay iniwan at sa kanila na yung isa ay nag-doon. Si Tolo ay mangga na certificate of award na nakawang natin Isabelo Los Reyes Award. Ito ay hindi magkaraniwan ang pagkagawa ng mga nag-aaral. Ang taon ay mayroong binibigyan seminaryo, pero hindi lahat ay nakatanggap ng doon. Kaya si Brother Tolo ay nilagyan ng award ng Isabelo Los Reyes, and at the same time, he was notified namin na kanya represent ang ating po ng justice ng David. Of course, after that, ay pinagtulungan ang pinagtuloy yung isa. Doon pala ay mga pieces na nangyari kaya yung kanyang yung all ang mga gamit technically yung computer supposedly ay hindi kasama tapos yung kanyang cases. Of course, ito year ito ay tinanong ako na yung brother ko ko na sabi niya ay kasama niya and was able to prevent these cases at sabi niya ay pinigyan siya ng curriculum o seminary na pwede na malaman ko I was informed by the seminary na yung si brother ay tatanggap din ng mga award. And mayroon tayo para sa kalaban natin na mayroon tayo tatlong seminarista na sa seminaryo. At doon ay sinabi ng ating dekano ng seminaryo na ang tatlong seminarista ay tatanggap ng academic commendation. Ibig sabihin, yung tatlong nag-aaral at tatlong kasama ng kanilang pag-aaral ay isang karanalan na ating po diocese sapagkat hindi lahat ng mga diocese na nagpapaaral sa seminaryo ay nakatanggap ng ganoong katatanging hanggang at pagkilala ng seminaryo. Kaya ang ginawa ko ay nakiusap ako sa mga tao at sa pagkala ay napunta ako doon sa event na gagawin at ako ilalalo at nakikisa at pwede sa other time ay pagbigyan kita at pinaglaw naman. Kaya doon rather than nasa pareho mga award. At pareho sila mga ng Isabelo Los Reyes Award. Kaya kailangan natin ang malaki ito sa inyong lahat na ang mga nasa pag-aaral sa seminaryo ay hindi naman nakakahit sapagkat ang pumindes sa ito ay hindi basta-basta. Ibig sabihin, lang mga sponsor, buong pagmamalaki na hindi naman masaya yung gastusin sapagkat dito naman nakikirata sa inyo
kung anong mayroon pong una ng kanilang pag-aaral sa seminary. Kaya, mga kapatid, Brother Tolo, Brother Joel, congratulations. Ang karangalan ng inyo ay karangalan ng ating Diyos. Sa araw nito, ay maharapanda ang ating Panginoon. During the last cleric, sabay nilang ibinigay sa akin ang kanilang letter of intention na sila ay nakamanda na. Nakamanggap ng panalo ng hotel. I was questioned by some other bakit agad-agad. Ang sabi ko, itong dalawang ito ay isang taon na sila. No? May exposure sa diocese. Kaya kung tutusin, mahaba na yung kanilang karanasan na humarap sa paglilingkod sa tao, bagaman hindi pa, wala pa, kanilang pagkatao, yung ganap na paglilingkod sa banal na orden ng ating Santa Iglesia. And grabe naman, lahat ng mga reward ay ating na pinihanda at lahat ng mga request letter na ito ay pinagpigyan. Kaya sa araw nito, sama-sama po tayo sa harapan ng ating Panginoon sa dakilang araw nito, the feast of St. Mark the Evangelist. Si St. Mark the Evangelist ay po yung author ng Gospel of Mark at siya ay kasama ng tawag natin Synoptic Gospel. May apat na Gospel ating Biblia. Tatlo ang Synoptic yung sa Isama pagkat St. John, ibang kategorya, ibang panahon, ibang lugar, yung focus ng kanyang ministriya. Kaya pag tinawag ng Synoptic Gospel, ito po yung sina Matthew, Mark, and Luke. Ito po yung mayroon pagkatugma, mayroon pagkatama ng kanilang magpapahayag sa paglilingkod ng ating Panginoon. At sa araw nito, St. Mark, ang binibigyan po natin ng pansin sapagkat araw ng koordinasyon. Ang araw ng koordinasyon ay dalawang bagay lamang ito nakatanggap ng Santa Iglesia. Araw ng Linggo, sabi, must always be a feast day of saints. Kaya sa kanilang pag-uusap sa dalawa, nakita nila ang araw na ito. Today is the feast of St. Mark the Evangelist. St. Mark was a good preacher of the Christian faith in Africa. Siya yung nagtatag ng simbahan doon, lalo sa pinatawag na lugar ng Alexandria. He was Greek or Eastern Orthodox Patriarchate, yung si St. Mark. Ito yung simbahan doon na tawag na self-headed church. Sila yung kung sino yung si St. Mark ang tagapanguna ng simbahan na iyon sa kanyang yung karanasan ng ating Panginoon kung paano nilapastagan ang ating Panginoon at doon ay matibay niya ng tinayuan ng kanyang pananalig sa ating magulat ng lahat sapagkat sa loob ng kanyang reason. Ang ayun ngayon ay parang ping na lamang. At siya ayaw niyang kagatin at tinawagan ng Diyos St. Mark at nakita ng lahat. Nagulat sila kaya kung sa birthday siya ay pinilaya at St. Mark ay tuloy sa paglilingkod ng ating Panginoon. Kaya yung kanyang presentation ay yung winner layo kung kaya tinatawag ng tayo market sa St. Mark. Araw nito. Ito ang araw ng tinawag. Ito ang araw ng tinanggap. Ito ang araw ng ganap ng pag-lingkod ng Panginoon dito sa kapamanan ng Panginoon. Ang kanilang kasalagay ito sa tatlong ministriya ng simbahan. Ang tatlong ministriya ng simbahan ay nagsisimula. Una, sa diakono, ang
pagkatapos ng pagkadiakono sa pagkapari at pagkatapos ng pagkapari ay ito at ito ay naanan ninyo ang among niya na magkasaligap ang tuloy ito na ating pag-iipon sa ating Panginoon. At lagi sinasabi ng ating Panginoon, kung kailangan tumataas ang inyong nakakabot, lalo tayo nagpapaba. Kung paano ang maging ng tao sa ating ang maraming at tumataas na, dapat ay nakikita sila tayo ay nakahapa sa tuwa. Ang pagkuliko ng ating Panginoon, one of the great things that servant of God. Kaya una ngayon ay ang hamon ng paglilingkod at yan ang pagka-alagyan. Sa tatlong pagkadiakono nito ay mayroong tatlong deacon is transitional and permanent. No? Mayroong mga perpetual deacon. At sa mga araw ay mayroong tumanggap ng pagka-perpetual deacon bandang huli, binabalik at gusto niyang magparik. No? Pero yung mga talaga nakakabot ko na ang paglilingkod sa ating Panginoon at pagkakailangan ng Diyos ay kailangan yung katawan ng paglilingkod man ang kalagayan parating ang hamon ng ating Panginoon. Una, deacon's mission is greatly rooted in the mission of Jesus. Alam po natin kung paano ating Panginoon ay naglingkod. Walang pinakahan ang ating Panginoon at sinubok niya ang lahat hanggang sa kahirapan siya at hanggang sa kanyang sarili ay sinubok niya alang-alang sa kanyang paglilingkod sa pangalan ng kanyang Ama at sinubok niya is an authentic ministry of service. With deacons are all in public passion to apply the dignity and talent of this tragedy of this chaos and as educated religious minded they to be witness that Kristo ay tumayo sa kanyang pamamahan at mabuhat ang pamamahan sa pamamahan ay tinutulong niya sa atin. Kaya ang gawin ko lang ngayon ay ang pangalan ng Diyos. May the saintly servant of God to mark the evangelism, who is the role model of service, self-love, and evangelize to our duty. Tayo ay dapat para ating patuloy kayo mag-support bilang passport, bilang country, institutional, and ang institutional ay wala ang suma sa aming Panginoon Muli. Sa inyong ulit sa Panginoon na buka. Pag-inyar ng ating Panginoon, tulong ng Panginoon sa ating mahal na pagbalang ng mga ating kaibigan. Sumasampalataya ako kay Jesucristo ang kanyang anak, aming Panginoon. Siya ay nagpapako sa pamamagitan ng Espiritu Santo at pinanganak ni Virgen Maria. Nagpakasakit siya ng mga panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa patay at pinili. Nag-aaw siya sa lugar ng mga patay, sa ikalawang araw ay hindi nabuhay. Pagkakasya siya sa langit at alagawang sa kanan ng Ama. Siya ay umigapalit ko ang pagkuha ng Ama ng buhay ng kanya. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa pagkakapag-ibigyan sigahan, sa pagkakalitan ng mga banal, sa kapakawalan ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang
upang malaman ang kongregasyon ng Panginoon ang inyong isip at luluhod ng Iglesia ay aming itatanong tunay sa natura. Ang banal na kasulatan ay naglalaman ng lahat ng mga katuruan na luhang kailangan para sa walang hanggang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sumasampalataya ko ako at kinaibigan sa tulong ng biyaya ng Diyos. Nakakapos tumulong sa kamunat sa paggampang sa banal na gawain. Lalo na sandaling ipagkakaloob ang banal na komunyon at nararapat na kanyang tulungan ang palig sa pamamagitan ninyo. Mabasahin rin ng isang diakono ang banal na kasulatan at mga nakapagpakabanal na aral sa loob ng simbahan. Kung siya ay may tulutan ng opiso, kanyang bigyan ang mga sanggol sa mga miski at mga tukha upang sila ay naisaan sa kanilang hirap sa pamamagitan ng pagkakaroon katulong ng mga kapatid. Sa tutuba upang tutuparin ang ito. Tutuparin ang Diyos ang alam aming karugian. Sa mahal na ng Panginoong Jesucristo, ang tuba ay iyong sasabuhan at ay ng iyong pamilya upang maging panatayan ng nagkakaisang katawan ni Kristo. Tutuparin ang Diyos ang alam aming karugian. Buong ganun naman susundin ang iyong obispo at ang iba pang pangunahing ministro na ayon sa mga batas ng simbahan. Sila ay may pananagutan at pamamahala sa iyo. Tutuparin mo ba ang kanilang banal na gawin sa pamamagitan ng iyong naluluwag na puso at kalooban? Pagsisikapan tutuparin ang Diyos ang alam aming karugian. Nawa ay pagtibayin ka ng Panginoon sa tungkulin ibigay niya sa iyo. Nawa ay pagtibayin ka ng Panginoon sa tungkulin ibigay niya sa iyo. Tatayin po naman.
ka rin namin dahil sa iba't ibang ministeryo ng iyong iglesia at sa lingkod mong ito na tinawag mo upang maging isang diakono. Gawin mo siyang maamo, mapagkumbaba, at masikap sa kanyang tungkulin. At siya ay magkaroon sana ng hanggang kalooban na sumusunod sa lahat ng mga disiplinang espiritual at gayon din ang tungkol na kasama ka at ng Espiritu Santo ang banal at kalutian sa lahat ng kalahon ng mga panahon. Amen. At ng Espiritu Santo. Amen. Lukuhan mo ang Diyos ng Espiritu Santo at gawin siyang diakono ng Santa Iglesia sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Buhay na dapat mong masikapan. Ito'y magpapagunita sa iyo na dapat mong magpanan ng may kasinahan ang banal na misteryo. Amen. Panginoon, tulungan ka ng Diyos sa lukhang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang biyaya upang matamo ang dalisay na buhay. Amen. Panginoon, binisan ka ng Panginoon ng damit ng kabalikan at kagalakan espiritual ng mga banal na kaluluwa. Naway lang kang sa subang ng kalmatika ng katarungan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Tanggapin mo ang kapangyarihan makapagparangal ng banal na Ebanghelyo sa loob ng simbahan ng Diyos at ng kapangyarihan mangaral sa natulan kung ikaw ay panahintulutan ng iyong Kristo. Amen. Pagka-ordain, si Brother Teodoro Luis Villaruel at Adoran Dimon ang aking simbahan. At yung din kay Brother Ruben Patrick Caringo Dimon ang aking simbahan. Mga kapatid, tayo ang nagawa sa Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harap sa kanyang pangalan, pagdalan ng alay at naroon sa kanyang
Laman ng kalulatian ay sa iyo, O Diyos, na pagkakainan at amang mapalangin, nang dahil sa iyong pag-ibig at kawahan. Aling pinagkaloob ko ang ipinagkaloob natin, Kristo, na maging tao ng ulan namin at nanasin niyang mamatay para sa aming katutusan. Doon ay kami nang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalala ng kanyang sarili, ang isang buo at anak na amin para sa buong sanlibutan. At kanyang tinatag hanggang sa kanyang pagdating. At ang siya'y makapaglaman sa iyo, hindi kanyang itiraso at ibigay sa kanyang mahalaga at nalit. Kain. Ito ang aking kawalan ng kakaroon ko sa inyo. Gawin niyo ito sa pagkakalaan. Panginoon ko, at Diyos ko. Matapos ang kapunan, pinuha niya ang kalis. At ang siya'y makapagpasalamat, hindi kanyang ibinigay sa kanila at sa nalit. Inumitin niyo ito kayong lahat. Sapagkat ito ang aking dugo ng bawang lupan, na binubuhos pa ay gawin sa pag-alaala sa amin. Panginoon ko, at Diyos ko. Panginoon ng kapwa ay naman at nagwalhating pagkakiyat sa langit at sa aming paghintay sa kanyang maliwalhating pagbabalik ay aming nakalay sa iyo yung tinabi ng buhay at tunay sa kaligtasan. At kasama ang mga anak nito ay nakalay namin ang mga sarili na sinasama namin sa iyo na pagdating sa iyong makalangit altar. Ito aming hayang pahuli at pasasalamat. Kundi ang mga kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ay magpalaya mo para managing yung pinapay at alam upang para sa amin ay maging mamahalang katawan at tulo ng hindi na si Kristo. Ang nakatawan at katanggap ng banal at tulong nito ay mausto na hindi karapat-dapat ng alay sa iyo. Ngayon may sinasawat namin sa kagalit ng aming tungkulin ng Panginoon sa pamamagitan ng Kristo aming Panginoon. Sa pamamagitan niya at kasama niya. At kanyang isa ang Espiritu Santo, ang lahat ng karagat ng lalaki
Kaya namin kami ng Diyos na loob sa ating lakas upang mapagsubayan ang hamon sa buhay at siyang namin lakas sa aking paglilingkod ng David at David sa aking mga pangama ay David na siyang nagmulat sa aking dito sa simbahan ng Pagibay at bigay ng David ng David kung saan lang na ako'y sunod kasama ko ito magsimba ito po mismo sa akilal na ito. Pasalamat po sa Diocese ng Cavite po mga po ni Bishop Emiliano Benito Domingo at sa buong pagkakailan po ng live ng pagkakasang journey sa pagkakasang sa buong Diocese ng Cavite po mga po ng Diocese Council ng Vice Chairman Kuya Jerry Navarrete at ang mga kapunan dito. Simbahan ng Santo Maria ang katedral ng San Miguel Arcangel. Salamat po sa inyo, sa tatong sektor. Liman Moni Wili,
at din sa mga nanandog na mga gandang mahigit ang pinagsama ko na ayun ay testimony because ng kanilang Lord at ayun ay muling magpay. Salamat po sa akong nagtatawin sa aming organisasyon. Salamat po sa mga kamunan po ng sektor ng diocese sa lahat ng pagkakasama sa natin. Kay Ma'am Madalyn na nagsasabi na wala po siya dito ay ipapagod na kanyang pagbabagay kay President Tony ng kabataan ng pag-apagod ng kanyang pagbabagay. Salamat po sa pagkakasama na parokya na ang pinagsisignan sa kasalukuyan. Parokya po na San Jose Magalaw kay Len sa pagkakasama po ng Pura po para ng Manali Wasasco. Salamat po. At din sa aming mahal na makita ang pinag sa Isidro Laboratorio ng Raes. Pwede mo ito ngayon mga pinag-Raes, mga malayo ay dito sila para mamulatin sila. Salamat po. Sa inyong sa Manaloy, dito sa pagkasayan po sa parokya na sa sila nila suto, sa mga Manaloy po na Monsignor Guillermo de Ventura, ating Father Friend, tanging nagkakanya at lalangkin sa kapilya ng San Juan Bautista sa pinagsanhan Arroyo. Salamat po sa mga sponsor po sa eskola po, Mami Ren, kala Nor, kay Val, kay Liz, Lexman, kay Mami Henry, kay Berani, sa nagalog ko na mga palitin ko kay Ate Donna, sa Bible po kay Friend, Halido at Kale. Siyempre po, hindi ko makalimutan ang mga tao na sumuporta po sa aming pag-aaral sa seminary at nagsisilbi kami pangalawang magulang sa akin na kalawin ng California. Kala napawahan ni Bernardo ako ng Bernardo. Maraming salamat po sa inyo. Kung nawaw, hindi ko lang sa inyo, hindi ko kasahapon sa aming pag-aaral. Salamat po sa pagtiwala ninyo. Salamat po ang natin ko ngayon. Sa nagkalaw po ng mga pagkain, kala Kuya Bruce, kay Tita Erin, kay Nanay Marita Regina, salamat po sa inyo. At sa rayali po ng simbahan sa pagkakalaw ng mga kay Dr. Aileen Sanchez at mga Hermana. Salamat guys sa katuwang ko po. Nakasama ko ng Arginahan ngayong umaga ito. Aking kapatid sa Diocese ng Pilipinas Seminaryo, magandang sa pagkakasama ng October, hanggang sa pagkakasama dito, Reverend dito, tuloy sa mga beses ko. Altar servers po mula dito sa Kapital. Altar servers mula sa station po ng Kapital. May dalawang altar servers tayo mula sa mga tapos celebrate at service na sa inyo. Sana po tuloy mo kami manalangin sa aming pagkakasyon hanggang sa tuloy na kami magpapali lahat ng tulong po namin sa langit po. Magawa kami ng magulibang na taas na kapatuloyan ng mga harap ng mga pagsubok hanggang sa kami ganap ng lingkod na ating Panginoon. Salamat sa inyo. Sa mga pagkulat ng Robert. Pero rin naman, magandang mga po sa inyo lahat. Sa Diyos ang lahat ng kabuhay, sa Diyos ang lahat ng kaliwangan. Magyayang mati po na kabuhay ng pagkabuhay ni Kristo. Ang
nag-respect ako na pinili sa lahat ng mga tao, parokya, mga organisasyon na aking pagsasama. Pero iwanan ko ata kung saan o makasasama ng pamilya. Pero ngayon po nga, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat kaya po isa po ay bumila ng isang tao na ay dalawang tao na makatanggap sa kulit ng mundo. Sa kulit ko po na hihira, tawagin ay matanggap sa ordinaryong tao. Salamat po sa ating Panginoon Diyos sa higit sa pagkakaroon ko sa akin. Ito po ay kami ng regalo na hindi mapapantayan ang salahi. Kami ng regalo na hindi mapapantayan ng buong regalo ng linggo sa kanya pong patuloy na pag-intindi sa aming pangulit o mga nakaraang linggo, nakaraang araw, para po ma-secure yung iba't ibang mga papel ng ating certification from sitio, endorsement letter ng mismo, ng BOA, ng LBD. Bakit po kami nagpapasalamat sa kanya sapagkat napakahaba po ng busy, palagi kami nagtakat, palagi kami tumatawag sa kanya, pero sa amin, opo, mga brother, kayo ay aming tutulungan. Ikatlo po ay ang aming mga magulang, Reverendo Padre Delia Durante, at Mrs. Arlene Durante. Ito ko sanay na kayong tawag. Kasi sa amin po, sa natin, sa Bacano, yung dialekto, ang tawag po namin tata at nana. Kaya salamat po sa inyo. At hindi sa sinurpre sa akong kapatid na hindi po nakakatawa siya. Salamat po sa lahat ng suporta. Salamat sa lahat. Sa lahat po ng mga parokya namin napaglingkuran. Una po ako yung naging seminarista sa pangululo po ni Father Chris Morillo sa parokya ng Santa Cruz de Silang, Iloil. Sa buting obispo ng Tarlac, ngayon na General Secretary, Right Reverend Ian Domingo, Reverend Father Henry Rivera, nakalimutan, parokya ng San Juan de Joseno, parokya ng San Isidro, Labrador, Pabili, Gabong, Isabela, ang Diocese ng Romblon at Mindoro, Diocese ng Rosales, ng Dagupan, na maraming salamat po sa inyong lahat. Darating dito po sa mga parokya na aking pong pinasyalan. Sabi na po ng ibang mga moping, ng ibang mga lilit, puro pasyal na ilang sa pagkakilig sa loob ng aming nagwag. Sabi po ay, bakit pakakataw ay hindi kumilumin sa isang lugar. Pero may pumansalamat po sa inyong pagtanggap, ulit higit sa Luzon Parokya ng Santa Cruz, na ang pagkakaw sa pangulubo ng lumipan para namin Pumilera, ng Obi, ni Lola Ele, ni Takalibay ng TV, ng CP at ng PPG at Unity, ng pagkikuyahin na si Janes, Ibang, ng kabataan ni Justin, kayo dito sa parokya ng San Antonio de Padua. Ngayon po ay nalito ay napalang para Chris at ilan po sa mga uwi ang ating parokya hindi sa pamilya ng Maria ng Bagong Buhok. At ang tatlo o yung apat na ito ang parokya ng Nuestra Señora de la Caridad. Nandito po ang mga botos sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Maraming salamat po sa pamumuno ni Tita Benito. Ang hindi ang mga dancers o yung mga demotos tulad ng napagtutunan ng inyong sa mga pala kay Kuya Ray, Kuya Maki sa kabataan ng parokya ng Nuestra Señora de la Caridad na nandito sa mga nagkaloob ng iba't ibang mga kasuotan. Isa-isahin ko na lang po kayo ang kasalamatan sa mga araw sa pagkat nagpakayaan ng suporta, napakarami po yung nagpakayaan ng malansabi, napakarami po yung nagpakayaan ng pagmamahal. Ang parokya, Nuestra Señora de la Paz, Nilaba, thank you po, ang uwapin na rin ito, baka mag-busy sila.
sa kanilang lista, pero umatin pa rin po sila. Sa pagbubuno po ito ng kanilang pagpali, Father Rizal Ananis, sa inyo po. At higit sa lahat din, sa kapatid, dalawa po po bakit po dalawa? Sapagkat di po siguro sa kaalaman ng iba na si Father Terry po ay tubo natin. At ang aming po na ay tubo ng Magallanes. Kaya tinutuloy ko po dalawang home parish yung tuusin. Ang parokya sa Pagdini Liban at parokya ng Western Senora Pino. Maraming salamat po sa mga woping ng natin, woping ng Magallanes, Livi ng Magallanes na narito. Ganyan din po sa mga choir na napakaganda ng mga nalili kahit na ito ay hindi nyo nakita sa practice. Ang nakita nyo naman po ay celebrate yomen. Salamat po sa inyo sa ayaw kayo ng choir at sa ayaw kayo sinisali choir. At ganyan din po sa mga lumumpan sa ating po Santa Luisa, Vicario, salamat po sa ating po KC Father Monching, Father Ren, at Deacon of Damas, Father Alma. Muli sa Diyos ang lahat ng kapulihan, sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. Magandang umaga po sa inyo. Kapatid, tapos na po ang Santa Misa at tayo pagkaloob na po ang sakramento ng banal ng ordenes sa pagkadiyakon. Umayo po tayo, maging mabuting disipulo ni Cristo at manalangin sa salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Every